kumakain ng kahit ano, huwag niyong tignan na mas mababa yung mga kumakain lang ng gulay. Huwag din namang i-judge ng mga kumakain ng gulay yung mga kumakain ng kahit ano. Kasi pareho lang silang tinanggap ng Diyos. So, kita nyo na yung mga, kung hindi kayo nakapagbasa, babasahin na lang po natin para po sa inyo. Ang problema ay yung pagkain. Right? Yun yung traditional. Kasi yung mga Hudyo talaga, bawal silang kumain. Para sa kanila, kasalanan ang kumain ng mga hayop na biyak ang paa. Okay? Tulad ng baboy, bawal sa kanila yon. Okay? Talagang pag kumakain nun, kasalanan para sa kanila. Pero tinuturo nga na ni Peter, di ba sabi ni Peter, tinuruan na ako ng Panginoon, lahat ng bagay na ito ay nilinis na ng Diyos. Pwede nang kainin. Pero dahil galing sila sa tradisyon na yun, nahihirapan pa silang magbago. Kaya kapag nagkakain ng simbahan, kaya nai-stumble sila, naiinis, nagagalit. Bakit kayo kumakain ng ganyan? Kaya yun yung nagiging problema ng mga Kristiyano sa lugar ng Roma. Sabihin nyo, bakit kaya pagkain lang naman, bakit pinag-awayan? Tayo ba hindi na po tayo nag-away sa pagkain? Wala bang nagtapo dito dahil sa pagkain? Ha? Sabihin nyo, pagkain lang naman, grabe naman sila. Tayo nga, tayo kaya. Di ba tayo nagtampo? Dahil sa ugali. Minsan nga, baka sa pananamit lang ng iba, nagtatampo pa kayo o nakakasabi pa kayo ng iba. Bakit si sister lagi nakapantalon? Ganyan. Magulat ka kung si brother nakapalda. May sabi malilit na bagay na pinagtatalo-talunan pa natin o hinuhusgahan pa natin ang ibang tao. At naalala ko lang yung paghuhusga. Mag-ingat po tayo doon kasi meron na tayong karanasan na umaalis ang ibang mananampalataya pagkat nahusgahan, sa tingin nila nahusgahan sila, or hindi tama yung pakikitungo sa kanila. Merong umaaten sa simbahan na hindi pa kasal. Tapos, napagsabihan na hindi tama yung ginagawa ninyo. Mali yan sa harapan ng Panginoon. So, nagli-live-in pa lang kasi sila. At napagsabihan na dapat hindi ganyan ang pamumuhay niyo. Mga Kristiyano na kayo. Si ano yun eh? Hindi, huwag nakita mo yung biro lang. Pero wag na sana nating paghusgahan ng gano'n, Masakit yun. Kasi una, hindi natin alam yung buhay nila dati. Kung alam nyo lang yung buhay nila dati, maawa kayo sa kanila. Kung ano yung pinagdaanan nila, yung dati nilang asawa, maawa kayo sa kanila. At sa totoo lang, alam naman nila yun eh. Hindi mo na kailangang pagdikdikan pa sa mukha nila na mali yung ginagawa nila eh. Kaya nga sabi sa number 1, tanggapin nyo ang bawat isa. Ano pang mukhang ihaharap nila? Parang they were judged by the church na, mali kami, hindi pa namin kaya. Baka hindi pa kami totoong Kristiyano. Okay po, sige, mamaya na ulit. Pero baka kasi isipin nyo na simpleng mga bagay lang itong sinasabi ni Paul, pero napakalaking bagay ito sa mga taga-Roma. Kung hindi man ito yung problema natin, may sarili tayong problema na dapat kaharapin, na dapat ayusin sa ating simbahan, unang-una sa ating mga sarili. Bakit po natin gagawin ang pagtanggap sa isa't isa? Ano po yung sabi dyan? Kasi pareho lang tayong tinanggap ng Diyos. Gaano ba tayo kaayos? Tinanggap lang naman tayo ng Panginoon. Gaano ba kaganda ng buhay natin ikukumpara sa iba?
tinanggap rin lang tayo ng Diyos. Kaya kung ang tingin natin sa sarili natin ay mas maayos kaysa sa iba, mahihirapan po tayong maranasan ang biyaya ng Diyos. Kung tinitingnan natin na mas maayos tayo kaysa sa iba, mahihirapan po tayong maranasan yung yaman ng pagliligtas ni Kristo Jesus. Kaya ang ganda nung sinabi rito ng Saint Augustine. Sabi niya, in essentials, unity. Sa mga bagay na tunay na mahalaga, kailangan magkaisa po tayo. Dapat hindi magkakaiba. Okay? Yung major doctrine, yung pagkilala kay Kristo bilang Diyos, mahalaga po yan. So, yung mga major natin pinaniniwalaan ay dapat magkakapareho po tayong pananampalataya. Sabi diyan, in non-essentials, yung mga bagay na hindi naman masyadong mahalaga, liberty. Bigyan mo ng kalayaan ang iba. Huwag mo nga ipilit yung opinion mo sa iba. May kalayaan ng bawat isa sa kanyang pagkaunawa. At sabi diyan, in all things, sa lahat naman ng bagay, charity, pagmamahal sa kapwa. Okay, babalikan pa po natin itong pagmamahal sa kapwa. Alam niyo po, sa lahat naman ng simbahan, meron pong mga mahihina pa sa pananampalataya. Okay? Sana naunawaan po natin na kung kayo ay malakas na ang inyong pananampalataya, meron naman pong mahihina pa, mga bago pa lang. O siguro pag sabi natin mahina sa pananampalataya, mga bagong Kristiyano pa lang. Na hindi pa kasing tagal natin. Okay? O ganoon na lang siguro, hindi na lang matured or immature yung mga bago at yung mga matatagal ng Kristiyano. Okay, sabi niya sa verse 4, sino ka para i-judge ang tauhan ng iba? Yung amo lang nila ang magsasabi kung okay sila o hindi. Magtatagumpay sila kasi tutulungan sila ng Panginoon. Okay? Sino rito yung sinasabing amo? Sa English, master. Okay? Sino yung master? Lang ang nakakaalam. Siya lang yung pwedeng mag-judge. Siya lang nakakaalam kung tama o mali, kung dapat may baguhin at ayusin. Pero sabi diyan, kahit anong sabihin mo, sana tandaan po ninyo ito. Sabihin mo sa kapatabi mo, tandaan mo ito. Kahit anong maranasan mo masakit na bagay. Okay? Sabihin mo sa kanya, magtatagumpay ka kasi tutulungan ka ng Panginoon. Biruin mo yun. Hindi po sasabihin natin na masasakit na salita o pag-iisip o paghusga sa iba. Magtatagumpay sila kasi tutulungan sila ng Panginoon. Hindi po tayo dapat maging hadlang sa katagumpayan nila. Meron kasi napapalayo sa Diyos dahil po sa atin. Pero unawain po nating mabuti. Ang bawat isa ay may kwento ng katagumpayan mula kay Kristo. Hindi po dahil sa atin. Dahil kay Kristo lamang. Makikita po natin dito na ang totoong naglilingkod sa amo, sa master, yung totoong naglilingkod sa Panginoon, busy po yan sa mga bagay na makapagpapalugod sa kanyang Diyos. Yung totoong naglilingkod kay Kristo, wala pong oras yan para punain, bantayan yung pagkakamali ng iba. Nakatuon lang po yan sa kanyang pinaglilingkuran. At naunawaan niya ng lahat ng tao ay maglilingkod lang at magsusulit lang sa Panginoon. Wala na po silang oras para manira at kung anong sasabihin pa para sa ibang tao. Sabi niya sa verse 5, iniisip ng ibang tao na mas importante ang isang araw kaysa sa ibang araw.
Sa iba naman, pare-pareho. Ang lahat ng araw, kailangan nating mag-decide talaga. Yung mga nagpapahalaga sa isang araw, ginagawa nila yon para i-honor ang Panginoon. Yung mga kumakain naman ng kahit ano, ginagawa din nila yun para i-honor ang Panginoon. At nagpapasalamat sila sa Diyos. Yung mga umiiwas na kumain ng ibang pagkain, ginagawa rin nila yon para i-honor ang Panginoon. At nagpapasalamat din sila sa Diyos. Hindi tayo nabubuhay para sa sarili lang. At hindi rin tayo namamatay para sa sarili lang. Mamamatay tayo para sa Panginoon. Kaya mabuhay man o mamatay tayo, pagmamay-ari tayo ng Panginoon. Dahil dito, namatay si Christ at nabuhay muli para maging Panginoon ng mga patay at ng mga buhay. Bakit po natin tatanggapin ng bawat isa? Sino po ang Panginoon? Si Kristo. Ilang beses inulit yung Panginoon diyan? 8 beses. Pinagdidiinan ni Paul na si Kristo ang Panginoon. Agree po ba kayo doon? Si Kristo ang tunay na maghuhusga sa ating lahat. Ang dapat po nating gawin, manalangin. Yung iba nananalangin na, nakapikit na, Huwag niyong istorbohin, ha? Ang kailangan lang po nating gawin, magbigay ng payo, magbigay ng paalala, magbigay ng pagsuway, kapag kinakailangan, pero ulitin ko po, hindi po tayo ang Panginoon. Meron ditong problema, yung mga fiesta, yung mga holidays sa kanila. Yung ibang tao, dapat pag Sunday, ay ganyan ka. Dapat pahalaga mo ang araw ng linggo. Ayan yung context dito, yung kwento. Yung iba naman, sabi nila, lahat ng araw mahalaga sa Diyos. Okay? Pinag-aawayan nila yon. Hindi, araw ng linggo, dapat ganito, dapat banal tayo, dapat ganyan. Sabi naman yung hindi lang araw ng linggo, dapat araw-araw. So pinag-aawayan nila yung mga bagay na ito. At yung iba, kumakain lang ng gulay dahil bawal nga sa kanila ang karne. Pero ulitin ko po, basta ang mahalaga, gawin mo ang lahat ng bagay para kay Kristo. Amen po ba? Ginagawa mo ang lahat ng bagay para sa Panginoon. Basahin ko lang po itong kwento ni Jesus at ni Peter po sa inyo. Kapag nakakarinig kayo ng mga kwento ng ibang tao, alalahanin niyo yung kwento na ito. Pinoy version yan. May Pinoy version kayo. Ayan, nakakonect na ako. John chapter 21, verse 15 to 25. Kapag may mga tao na nakikwento, sa amin kasi, madalas, minsan, nakala ko counseling, yung pala, chismis na. Okay? So, ito yung kwento na tignan po natin. Kapag kayo nagkikwentuhan na, akala nyo fellowship pa. At nagkikwentuhan na pala ng ibang tao. Tandaan nyo yung kwentong ito. Kapag akala nyo prayer meeting pa. Pero ibang kwento na pala, ibang tao na palang pinag-uusapan ninyo, tandaan nyo ang kwentong ito. Si Jesus at si Peter. John chapter 21 verse 15 hanggang 25. Nang makakain na sila, sinabi ni Jesus kay Simon Peter, Simon, anak ni John, mas mahal mo ba ako kaysa sa mga ito? Yes, Lord, sagot niya. Alam nyo namang mahal ko kayo. Sinabi ni Jesus sa kanya, pakainin mo ang mga maliliit kong tupa. Inulat ni Jesus ang tanong niya, Simon, anak ni John, mahal mo ba ako? Yes, Lord! Alam niyo namang mahal ko kayo. At sinabi sa kanya ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. At sinabi ni Jesus sa kanya, Simon Peter, anak ni John, mahal mo ba ako? Nasaktan na si Peter kasi 3 beses na siyang tinanong kung mahal niya si Jesus. Kaya sinabi niya, Lord, alam niyo po ang lahat at alam niyong mahal ko kayo.
At sinabi ni Jesus sa kanya, alagaan mo ang aking mga tupa. Tandaan mo to, nung bata ka pa, binibihisan mo ang sarili mo at pumupunta ka kung saan mo gusto. Pero pag matanda ka na, itataas mo ang kamay mo para bihisan ka ng ibang tao, tapos dadalhin ka sa lugar na ayaw mong puntahan. Sinabi to ni Jesus para ipakita kung paano mamamatay si Peter para bigyan ng karangalan ng Diyos. At sinabi ni Jesus sa kanya, sumunod ka sa akin. Tumalikod si Peter at nakita niyang sumusunod ang mga disciple na mahal ni Jesus. Siya yung lumapit kay Jesus sa kainan at nagtanong, Lord, sino ang magtatraidor sa iyo? Nung nakita siya ni Peter, tinanong niya si Jesus, Lord, paano naman siya? Tingnan niyo yung sagot ni Jesus, ha? Sumagot si Jesus, ano naman sa'yo? Kung gusto ko siyang mabuhay hanggang sa bumalik ako, sumunod ka sa akin. Parang interesado pa kasi si Peter na malaman kung sino yung magkakanulo sa Panginoong Jesus. At iniisip niya si John na nasa likuran niya, Lord, si John ba yun? Ano yung sagot ni Jesus? Ano naman sa'yo? Kapag may tao na nagkikwento ng ibang buhay, ito ang sagot mo, ano naman sa'yo? Tapos iduktong mo to, sumunod ka lang kay Kristo. Amen po ba? Sige, practicein nga natin, ano naman sa'yo? Sumunod ka lang kay Kristo. Di ba? Para mas masaya ang buhay, siguro mas matibay ang simbahan, mas magiging impactful ang simbahan sa community natin kung tayong lahat ay nagkakaisang sumusunod na lang kay Kristo. Amen po ba? Ang sabi ng Panginoon, ako ang magde-decide kung hanggang kailan siya mamamatay, kung patuloy siyang mabubuhay. Ang pinapagawa ko sa iyo, alagaan mo ang maliliit kong tupa. Hindi natin kailangan pagkwentuhan kung sino-sino pang ibang tao dito. Kailangan po natin na sumunod lang sa Panginoon. Kaya sabi niya sa verse 8, balikan mo nga po yung verse 8. Ang paalala ni Paul, kung nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung mamamatay tayo para sa Panginoon. Kaya mabuhay man o mamatay tayo, pagmamay-ari tayo ng Panginoon. Ang ating unang responsibilidad sa Panginoon ay lumapit sa Kanya. Kaya sa ikwento natin ng buhay ng iba, ang pinakamaganda, ikwento mo na lang kay Kristo. Manalangin ka na lang at ipanalangin mo siya at tiyak ang katagumpayan ng buhay niya, ng buhay mo, ng simbahang ito. Sabi sa verse 10 hanggang verse 12, kung gulay lang ang kinakain mo, bakit mo ginajudge ang iba? Kung kumakain ka naman ng kahit ano, bakit mo minamaliit ang ibang Christians? Lahat tayo ay tatayo sa harap ng Diyos para i-judge niya. Nakasulat sa Scripture, dahil buhay ako, sabi ng Panginoon, luluhod sa harap ko ang lahat at pupurihin ng lahat ng tao ang Diyos. Kaya nga, mananagot sa Diyos ang bawat isa sa atin. Paano naman yung ibang tao? Ulitin ko, mananagot sa Diyos ang lahat. Kaya mo tatanggapin ng bawat isa. Hindi ka inilagay dito sa simbahang ito para pumuna ng pumuna, magkwento ng magkwento, o manira ng iba. O pansinin ang mga pagkakamali, kahinaan, kakulangan ng iba. Ang sabi diyan, ako ang Diyos, ako ang Panginoon, ako ang judge. Mananagot sa Diyos ang bawat isa. Hindi po naman sinasabi rito ang version po kasi ito, judgment seat of Christ. Tatayo tayo lahat sa judgment seat of Christ balang araw.
Tulad na natutunan natin sa Romans chapter 8, wala nang paghahatol sa lahat ng nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Totoo po yun. Ito naman pong judgment seat of Christ, dito naman pong i-weigh, titimbangin ang lahat ng ginawa po natin para kay Kristo. At kalaki po noon yung gantimpala ng Diyos. Ito po yun, yung verse ito. Hindi po ito gagamitin na, mawawala ng kaligtasan. Hindi po, titimbangin ang lahat ng ginawa natin sa Panginoon, tulad lang lagi po natin sinasabi, isang buhay lang, mabilis maubos, ang ginawa lang kay Kristo, ang mananatili magpakailan-kailan paman. Sa araw na ito, titimbangin ang lahat ng ginawa mo sa Diyos. Sabi ni Paul sa mga taga-Korintian, sabi niya, parang ang buhay natin, parang nagtatayo ng templo. Kung anong ginamit mong kasangkapan para sa pagtatayo ng simbahan, susunugin yan. Kapag nasunog, mahinang materyales ang ginamit mo. Pag hindi nasunog, mananatili yan magpakailan-kailan paman. Ibig sabihin yung buhay natin, paano natin ginamit para sa Panginoon. Ngayong inaligtas na tayo ng Diyos, paano to ginagamit ngayon para sa kanyang kapurihan at para sa iba. Kaya nga sabi natin sa Roman series, know, live, and disciple. Ayaw po namin ma-miss ninyo yung opportunity na magkaroon ng reward, madaming reward para sa Diyos. Yun lang yung reward na mananatili magpakailan-kailan paman. Ang mga bagay na inipon sa lupa, nasusunog, inaanay, nawawala, ninanakaw, nasisira. Pero yung mga bagay na ginawa mo lang para sa Panginoon ang mananatili magpakailan-kailan paman. Kaya sabi niya, tatanggapin niyo ang bawat isa. Bakit? Kasi ako talaga yung judge. Lahat haharap sa akin. Lahat susuriin. Kaya gamitin po natin yung lakas natin para sa hindi kalooban ng Diyos, gamitin na lang natin ito sa pagtanggap para sa ating mga kapatid. Samahan sila, alalayan sila, at tulungan sila na maranasan si Kristo. Napakahalaga ng usaping ito. Bigyan ko lang ng additional point ang mga tatay ngayon kasi mga tatay naman ang bida. Alam niyo po, mga tatay, maliban sa mga pagsusulit po ninyo sa Panginoon kung paano nyo ginamit ang buhay na yan, meron pang isang bagay na itatanong sa atin ng Panginoon. Sabi mo sa tatay o sa asawang lalaki na katabi mo, makinig ka. Sige po, sabihin nyo kasi natutulog na, please lang. Pakiusap. Makinig ka. Okay? Isa pa sa pagsusulit natin sa Panginoon, ano ang ginawa mo para sa asawa mo? Alam niyo po ba yon? Kasi commandment ng Panginoon sa Galatians, ihahanda niyo ang inyong asawa sa pagdating ni Kristo. At tatanungin niya ng Panginoon, ano ang ginawa mo para sa asawa mong babae? Kaya napakalaga na nakikinig. Yung mga tatay, kanina pa nagpe-pray eh. Talagang matindi talaga. So, kailangan talaga yung puso na handang tumanggap sa Panginoon at para sa iba. Napakalaga po na katuroang ito. Kung dito lang tayo mag-i-stay sa una, sa pagtanggap, mamaya isipan naman natin, Pastor Jim, tinanggap ko na sila. Bahala na sila sa buhay nila, basta tanggap ko sila. Mind their own business na lang. Okay? Di ko na siya papakialamanan. Huwag niya na rin ako pakialamanan. Baka ganyan naman na makuha niya. Sana hindi, ha? Kasi bakit? Merong number 2. Tingnan natin yung number 2. Yan. Okay? Dahil tinanggap niyo sila, kailangan maging katuwang din po kayo sa pagpapatatag. Sabi diyan, patatagin ang bawat isa. Okay? Mula naman sa Romans chapter 14, verse 13 to 23. Kailangan may pagtanggap at kailangan may pagpapatatag. Hindi mo siya hayaang mahina na lang sa pananampalataya. Tinanggap siya ng Panginoon. Sabi nga natin sa point number 1, merong master and servant relationship. Bahala ang Diyos sa atin.
Pero ngayon, tuturuan naman tayo ni Paul kung paano tayo bilang magkakapatid kay Kristo. Okay? Sabihin mo na sa kapatid mo, dahil tinanggap mo na, sabihin mo na, kahit inis na inis ka sa Kanya, sabihin mo sa Kanya, mamahalin kita dahil sa Panginoon. Sabihin mo na. Uy, talagang inis na inis ka, no? Hindi, biro lang. Okay, sabi po sa verse 13 to 15, kaya nga, okay, kaya wag na nating i-judge ang isa't isa. Instead, mag-decide na tayo na wag gumawa ng mga bagay na magiging dahilan para madapa o magkasala ang iba. Dahil sa pakikipag-isa ko sa Panginoong Hesus, alam ko at sigurado ako na walang pagkain na natural na madumi. Pero kung iniisip niyong marumi ang ibang pagkain, nagiging marumi nga yun para sa inyo. Kung nasasaktan ang kapatid mo dahil sa kinakain mo, hindi ka na nagpapakita ng pagmamahal. Huwag mong hayaang mapahamak ang isang tao dahil sa kinakain mo kasi namatay si Christ para sa kanya. Okay? Nakita niyo po yung bigat ng sitwasyon, ha? Dito, sabi diyan, hindi ka nakakakitaan ng pagmamahal. Ang issue ulit, pagkain lang, ha? Sabi niya, ang babaw nito. Pero baka naman meron tayong mas malalim na dahilan. Okay? Kung bakit nahihirapan tayong tanggapin at ngayon patatatagin ng iba. Sabi nga dito, pagkain lang. Pero sabi diyan, napapahamak ang ibang tao dahil lang sa maliit na bagay na ito. Huwag niyo sasabihin na maliit na bagay lang naman. Nagtampo agad. Maliit na bagay lang naman. Nasaktan agad. Huwag niyo naman sabihin. Sana maging discerning tayo, maging sensitive tayo para sa iba. May mga tao na naapektuhan. Hindi lang po sa pagkain, minsan sa salita, sa sinasabi. Kaya si Paul diyan, sabi niya maaring iba sa inyo ang tingin doon ay kasalanan o nagkakasala na kapag ginagawa mo ang bagay na yun, yung iba nakakatisod na kapag ginagawa mo yung bagay na yun. Sabi ni Paul, please lang, wag mo namang gawin. Isipin mo yung iba. Napakalaga ng dalawang bagay na ito. Katotohanan at pag-ibig. Sabihin nyo nga po, katotohanan, yan yung truth, yung mga tamang bagay, yung hindi magiging mali kahit kailan. At pag-ibig, sabihin nyo pag-ibig. Yung dalawang bagay na yan, napaka-powerful niyan, lalong-lalo na kapag magkasama. Dapat hindi po yan ipinaghihiwalay. Yung dito sa kwento ni Paul sa mga taga-Roma, yung isang grupo, pinaglalaban yung katotohanan. Basta, ang lahat ng bagay pinalinisan ng Panginoon. Kakainin na namin ang lahat ng gusto namin kainin. Yung isa naman ay pag-ibig lang. Okay? Ano ba kayo? Huwag niyo namang gawin yan. Natitisod kami. Alam niyo yung katotohanan, pero wala naman silang pag-ibig. Mas delikado naman yung pag-ibig lang, walang katotohanan. Okay? Kapag katotohanan, merong kasamang pag-ibig. Kapag nagmamahal, dapat ayon sa katotohanan. Sabi mo nga sa kabataan na katabi mo, kapag nagmamahal, dapat ayon sa katotohanan. Okay? Hindi totoo yung love is blind. Hindi totoo yun, ha? Kasi, sabi sa Bible, Jesus is love. So, Jesus is blind. Hindi pwede yun, ha? Ang totoo, kapag nagmamahal, may katotohanan. Dapat nakaangkla kung saan, kung ano ang tama at hindi sa sinasabi lang ng mundong ito. Para makita niyo yung context ng katotohanan at pagmamahal. At sinasabi rito ni Paul na iwasan natin makatisod sa iba kahit alam mo na wala namang masama sa ginagawa mo. No? Iba may ganyan eh. Wala namang pastor, wala namang masama sa ginagawa ko. Katulad ng kwento doon. Kumakain lang naman siya. Right? Kasi alam niya, nalilisan ng Panginoon, pero may natitisod. Paano natin pagsasamahin yung katotohanan at pag-ibig?
Ito na lang, sa kwento ng tatay. Ibang tatay naman, yung mga dito, asan ba yung mga natutulog? Halimbawa, ang inyong anak, right? Naalala nyo pa ba yung na-experience yun, nagkaroon kayo ng unang anak? Tapos, habang lumalaki siya, maliit na bata na, tapos pinapatulog mo siya sa kwarto. Siyempre, nandun yung pagkakataon na natatakot siya doon sa kwarto. Right? Naranasan mo ba ng mga anak yon? No? Maliit pa na bata. Mga bata, naranasan nyo ba yon? Na natakot kayo nung bata kayo na isang kwarto, madilim, right? Hindi ka natakot? Hanggang ngayon takot kayo? So, anong ginawa sa inyo ng mga magulang nyo nung natatakot kayo? Anong sinabi? Kinulong lalo. Grabe naman. Huwag nyo gagawin yun. Okay? Para sa tatay, alam niya yung katotohanan, okay? Para sa tatay, alam niya yung katotohanan na wala namang masama doon sa kwarto. Right? Ligtas siya sa kwarto. Walang dudukot sa kanya doon, walang kakain sa kanya doon. Yung bata kasi, takot na takot siya eh. Pero sa tatay, hindi niya naman pwedeng sabihin na, basta matulog ka dyan, tanggalin mo yung takot mo, wala namang kwenta yan. Hindi niya pwedeng ganun. Even though, natotoo yun, wala naman dapat katakutan doon. Paano mo pagsasamahin yung pagmamahal at katotohanan? Right? Sasamahan mo siya, tatabihan mo siya, ikikwento mo sa kanya na walang dapat katakutan, ipaparanas mo sa kanya, ipaparamdam mo sa kanya na nandyan ka lang para sa kanya, na handa mo siyang proteksyonan kahit anong oras, na mapayapa siyang makakatulog kasi sinasamahan mo siya. Yun yung pagsasama ng katotohanan at pag-ibig. Amen po ba? Dito po sa simbahan natin ganun din. Marami din pong mga bata pa sa pananampalataya. Pag pinagsiksikan po natin ng katotohanan sa kanila, maaaring masaktan sila. Pero kung sasamahan natin sila, aalalayan, gagabayan, ipapaliwanag, at ipapakilala si Kristo, eventually, darating yung panahon, sila'y tatayo, mag-isa, lalakas, at mananampalataya sa mga pangako ng Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Ang pangit lang siguro, malaki na, matanda na, or sa term nga natin, matagal ng Christian, parang bata pa kung maglakad, lagi pa rin nadadapa. Ang tagal-tagal ng Christian, yun siguro ang pangit. Pero kung merong mga bago pa lang sa pananampalataya, marami pang dapat alamin at malaman patungkol kay Kristo, alalayan po natin. Amen po ba? Kaya dito sa simbahan, patuloy nating pangarapin ang panawagan na, Lord, sana patuloy ka po naming makilala. Yun yung ating pangarapin, to know Christ and to live for Him. Kaya panalangin namin, makilala nyo si Kristo na pinapakilala sa Biblia, matutunan po natin kung anong sinasabi ng Biblia, at mabuhay po tayo para sa Kanya. Amen po ba? Tingnan mo ngayon katabi mo ko, natatakot pa. Takot pa, nakapikit pa eh. Grabe, hindi ko alam kung ano gagawin ko. Parang gusto ko na kayong timplahan ng kape. Kaya lang, kapag tinimplahan ko kayo ng kape, baka hindi tayo matapos. Okay. Yung katabi na lang siguro magtimpla ng kape. Okay. Ayan. Ito hindi sanay yung mga Tagalas 10 kasi, no? Mga Tagalas 10 eh. Tsaka yung mga Tagalas 8, hindi sanay ng alas 3 eh. Yung mga Tagalas 3, sanay na sanay. Sanay na rin ako sa kanilang nakapikit lagi. Ito yung biro lang. Yung mga pang alas 10, saka alas 8, hindi sanay, oh. Sige lang. Okay. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa inyo. Okay, so, verse 16 na nga. Verse 16, 17, 18. Kaya, wag mong hayaang sabihing masama yung mga bagay na sa tingin mo ay mabuti. Kasi ang paghahari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain at inumin. Tungkol ito sa tama, payapa, at masayang pamumuhay na nanggagaling sa Holy Spirit. Kung ganito ka mag-serve kay Christ, napapasya mo ang Diyos at nirerespeto ka ng ibang tao. Ang ganda ng objective, ang ganda ng purpose kung bakit natin gagawin ito.
Kung bakit tayo hindi dapat magtalo-talo sa maliliit na bagay. Sabi niya, meron pang mas magandang bagay kaysa pagtalunan natin, yung pagkain, yung mga araw na mahalaga, o yung maliliit na bagay na ito. Merong mas mahalagang pang bagay na dapat tayong asikasuhin. Mga bagay na alamin natin na sama-sama kung ano ang tama, kung paano tayo mabubuhay ng mapayapa at may masayang pamumuhay na nanggagaling sa banal na Espiritu. Ito yung totoong sign ng maturity. Kapag tayo ay tinanggap natin ang isa't isa, nagiging daluyan tayo ng pagpapala para patatagin ang bawat isa. Hindi pinagtatalunan yung mga maliit na bagay, kundi pinapahalagahan yung tunay na mahalaga. Anong sabi doon? Yung tama, righteousness, yung payapa, peace. Mas pinapahalaga natin yung kapayapaan. Minsan yung mga karapatang pantao, yung mismong karapatan natin, binabaliwala na lang natin. Bakit? Kasi para sa Kanya. Para malalaya natin siyang makalapit kay Kristo. Amen po ba? Tatanggapin at patatatagin ang iba. May mga simbahan nga po na umaalis na lang sa simbahan kasi yung leader naging na suggestion. Anong kulay ang lalagay natin sa church natin, sa stage? May isa nag-suggest, ito po yung kulay na maganda kasi ganyan, 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 ganyan. Kasi ang purpose ito, ganito, ganito. Kasi ang ibig sabihin ng kulay ito, ganyan, 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 ganyan. Kasi eventual, hindi nasunod yung kulay niya. Umalis ng simbahan. Sasabihin nyo, grabe naman ha. Ibig sabihin, matured na kayo ha. Hindi kayo aalis ha. Kapag minsan hindi na pagbibigyan. Pero sabi ni Paul dito, sana dumating tayo sa point na, yes, after tayong tanggapin, dumating sa point na papangarapin natin, Lord, gayon mo naman akong matatag. Gayon mo naman akong malakas sa pananampalataya at magamit din ako para sa katatagan ng iba. Na kahit yung sarili ko na pananaw, okay lang po sa akin, tatanggapin ko sila para lang maingatan at maggabayan para sila, para sa kapayapaan. Ano po? Para sa isang masayang pamumuhay at nararanasan namin yung pangunguna ng banal na Espiritu. Ang paghahari po ng Diyos ay tungkol dito. Hindi doon sa mga bagay na nakikita natin sa panlabas. Ang paghahari ng Diyos ay yung mga bagay na nangyayari sa panloob. Kung nagbubunga ba ito ng pagmamahal, pagtitiis, kagalakan, kabaitan, kahinahunan, at katatagan. Ang paghahari ng Diyos ay hindi para sa external, kundi para sa eternal. Amen po ba? Kung ito ang mga bagay na pahalagan po natin, wala na sigurong mag-aaway sa loob ng simbahan tungkol sa maliliit na bagay. Verse 19 to 21, mag-effort tayong gawin ang mga bagay na nagbibigay ng kapayapaan at nakaka-encourage sa isa't isa. Huwag mong hayaan na masira ang ginagawa ng Diyos dahil sa paniniwala mo tungkol sa pagkain. Pwedeng kainin ang lahat ng pagkain, pero maling kumain ng kahit ano kung yun ang magiging dahilan para magkasala ang iba. Mabuting huwag nang kumain ng karne, uminom ng alak, o gumawa ng kahit anong bagay na magiging dahilan para magkasala ang kapatid mo sa Panginoon. Okay? O yung alak dito, brewed grape juice po ito. Mga binurong ubas po ito, ha? Wala pa sa kanila yung katulad nating mga alak sa panahon po natin ngayon. Okay? Basta tama, at pwede namang pagbigyan ng iba, pagbigyan na lang. Paano natin matutulungan ng bawat isa? Ang mga matatagal na sa pananampalataya, dapat matutong magmahal. Kapag may katabi kang matagal na sa pananampalataya, sabihin mo, dapat matuto kang magmahal. Okay? O yung mga bago naman sa pananampalataya, sabihin mo naman sa kanya, dapat lumago ka sa kaalaman ng salita ng Diyos.
Okay? Sabihin mo naman, okay dalawa, magsabihan ang isa't isa, magtutulungan tayo dito. Yan. Okay. Kaya kung totoong nabubuhay tayo sa pagmamahal ng Diyos, tunay na patatatagin po natin ang bawat isa at lalago sa pananampalataya. Parang isang tatay na kung saan, ba't nawala yung mga tatay dito? Ha? Nagpalit ng, matagal pa ako kapalit. Parang isang tatay na ano po, diba pag may tatay, wala tuloy yung kausap, pag may tatay, diba, na kapag may baby, may bata sa loob ng bahay, tapos pag may mga nakakalat na matatalim na bagay, right, kutsilyo or gunting, talagang ililigpit niya yan, gagawin niyang safe place, ang kanyang tahanan, kasi alam niya na bata pa ang kanyang anak. Pero kapag lumaki na ito, nagkaisip na, alam niya na kung saan gagamitin yung kutsilyo at paano gagamitin ang gunting. Right? Lumalago ang isang bata. Ganon din siguro dapat, o hindi po siguro, ganon din dapat sa atin. Ano po, dapat maging safe place din po ito sa mga bagong mananampalataya. At eventually, kapag nakita nila ang ambag po nila, ang mga bagay na kayang gawin po nila para kay Kristo, sama-sama po tayo magpupuri dahil lahat tayo nagkakaisa para papurihan ang Diyos. Okay? Verse 22 to 23. Sabi po dyan, ikaw at ang Diyos lang ang dapat makaalam ng paniniwala mo tungkol sa bagay na ito. Blessed ang taong hindi nagigilty sa mga bagay na ginagawa niya na alam niyang tama. Pero kung nagdududa ang isang tao sa kinakain niya, nagkakasala siya. Kasi hindi iyon ang paniniwala niya ang ginagawa niya. Kung labag sa sarili niyang paniniwala ang ginagawa ng isang tao, kasalanan iyon. Kaya wag niyo namang yung feel guilty ang ibang tao sa mga bagay na hindi pa nila alam. Okay? Dapat lang silang turuan, dapat lang silang gabayan. Ulitin ko, wag mong ipilit ang opinion mo sa iba. Yung mga bata, ganyan, ano? Yung ibang mga bata, nakikita ko nag-away kasi yung opinion niya, ganito, yung opinion isa, ganito. Yung mga anak ko ata, ganun eh. Pero sabi ko sa kanya, nagtatalo naman sila about facts. Sabi ko, i-google nyo na lang para hindi kayo mag-away. Para alam nyo kung ano yung tama. Minsan yung mga bata ganun, nag-aaway sa mga bagay na maliliit, pero pinipilit kasi yung opinion ng isa. Pero minsan, wag nang gawin. Sabi nga dyan ni Paul, kung alam mo yan yung tama at tama sa harapan ng Diyos, ikaw na lang at ang Diyos ang nakakaalam para hindi makatisod sa iba. Isang example dito, kapag meron po tayong bago ritong mananampalataya, tapos galing siya sa dating relihiyon, tapos deboto pa siya sa mga ribulto. Okay, hindi po ganun kadali yun. Ang gagawin mo ba, kukunin mo yung ribulto na, babasagin mo sa harapan niya? Kasi alam mo namang mali, alam mo namang hindi tamang sumamba sa... Hindi mo naman dapat gagawin yon, tama? So, hayaan muna siyang maglakbay, maunawaan kung sino ang tunay na Diyos, kung sino ang tunay na Jesus, hanggang siya na rin ang mismo ang mag-decide na alam niya sa sarili niya, 100% hindi ito dapat parte ng buhay ko. Right? Wala dapat ribulto o idol sa loob ng bahay o sa buhay ko. So, ang katotohanan at pagmamahal, dapat balanse po ito. Papaano natin siya mapapalakas? Sabi sa number 3, ito na. Ano yung number 1? Tanggapin ang bawat isa. Okay, number 2, patatagin ang bawat isa. At number 3, magsakripisyo para sa iba. Ayan, handang magsakripisyo para sa iba. Dapat, ito sabi sa verse 1 hanggang verse 3, tayong may malakas na pananalig, tulungan natin ang mga kapatid nating mahina ang pananalig. Sa verse 15 na po ito ha, verse 15 hanggang verse 7 lang. Tayong may malakas na pananalig, tulungan natin ang mga kapatid nating mahina ang pananalig. Instead na sarili lang ang iniintindi natin. Isipin natin kung ano ang makakabuti sa kapwa natin at kung ano ang magpapasya sa kanila para lumakas ang faith nila. Kasi kahit si Christ,
Hindi lang sarilang inisip niya. Pero sabi sa Scripture, bumagsak sa akin ang mga insultong patama sa inyo. Okay? Isang magandang purpose kung bakit natin gagawin ang lahat ng bagay na ito. May pagsasakripisyong gagawin para sa iba. Bakit? Sino yung pinakamagandang example po natin? Si Kristo. Ano? Ibinuhos sa Kanya ang lahat ng pagkakasala, ang lahat ng pagkakamali, ang lahat ng kahinaan, ang lahat ng sumpa. Doon sa bundok na yon, sinalon ni Kristo ang lahat. Isinakripisyo ni Kristo ang lahat. Inalay ni Kristo ang Kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. Ang pinaka-problema kasi natin dito, alam nyo kung ano? Selfishness. Kaya nagkakaroon ng pagtatalo-talo. Nagiging selfish tayo, nagiging makasarili tayo. Tama po ba? Minsan hindi na totoo yung, basta pinaglalaban ko lang yung tama. Tama naman yun, pero gawin mo ng may pagmamahal. Gawin mo nang nandiyan yung biyaya ng Diyos. Gawin mo na pwedeng kumilos ang Diyos sa buhay ninyong dalawa. At makikita ninyong pareho na si Kristo lang ang dapat mapapurihan. Sapagkat siya ang tunay na halimbawa na sinusunod po nating lahat. Kaya gagawin natin ang lahat ng ito. Malalaman mo ang isang tao na malalim, na mananampalataya, tunay na nagmamahal sa Panginoon, hindi niya na pinaglalaban yung sarili niyang opinyon. Minsan, isinasantabi pa niya yung mga kanyang karapatan para lang matulungan ng iba. Hindi siya pabigat, pagpapala siya. Kung papaano nagmamahal ang isang ama sa kanyang pamilya na kayang ibigay ang lahat, sakripisyo ang lahat, ang panawagan po ng isang ama, handang mamatay para sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak. Yun ang panawagan ng bawat Kristiyano. Handang ialay ang buhay na ito para sa iba. Saan tayo kukuha ng lakas para magawa ang lahat ng ito? Saan tayo kukuha ng lakas para magawa ang lahat ng ito? Sa dalawang bagay. Okay? Ayoko naman sabihin sa inyo, dapat gawin nyo to na hindi nyo alam kung saan nyo makukuha yung lakas na yon. Dalawang bagay lang. Tingnan nyo po yung verse 4. Nasulat ang lahat ng nasa Scripture para turuan tayo, para magkaroon tayo ng pag-asa sa tulong ng Scripture na nagbibigay sa atin ng tibay at lakas ng loob. Sa mga tatay na narito, sana patuloy tayong manahan, manatili, nagbabasa, nagbubulay-bulay, nananalangin, na maunawaan ang salita ng Diyos. Kapag ang isang ama ay nagmamahal sa salita ng Diyos, ligtas ang pamilya. Ulitin ko po, kapag ang isang ama nagmamahal sa salita ng Diyos, ligtas ang buong pamilya. Sa lahat ng atake ng kaaway, para sirain ang pagsasama ng mag-asawa, sa lahat ng atake ng kaaway, para sirain ang kanyang mga anak. Kapag ang isang ama ay nagbabasa ng salita ng Diyos, doon niya makukuha yung tibay at lakas ng loob. Pangalawa, panalangin. Sabi diyan sa verse 5 and verse 6, pinagpipray ko sa Diyos na nagbibigay ng tibay at lakas ng loob na tulungan kayong mamuhay ng mapayapa at maayos ang relasyon sa isa't isa bilang pagsunod nyo kay Christ Jesus. Dahil dito, magkakaisa kayong magpupuri sa Diyos at Tatay ng Panginoon nating si Jesus Christ. Ayan ang panalangin ni Paul sa atin na dapat ginagawa din natin lagi. Mga ama na nangungunahan sa panalangin. Sana dumating yung point na sa loob ng pamilya, yes, nandyan yung mga nanay na handang sumalo sa responsibilidad dapat ng mga tatay. Pero sana encourage nyo sila na panghawakan, tayuan yung kanilang panawagan na mangunahan
sa pagbabasa ng salita ng Diyos, sa panalangin. Huwag po kayong matatakot sa manalangin, mga ama. Matagal na po tayong iniantay ng Diyos na manalangin at lumapit sa Kanya para sa ating pamilya at para din sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Patuloy tayong humingi ng tawad sa Diyos na dumating sa punto na, yes, minsan nawawalan tayo ng pasensya bilang isang simbahan, right? Minsan nagkakasala, nadadapa, nagkakamali, nawawalan ng pananampalataya. Parang isang ama din na minsan nawawalan din ng pasensya sa kanyang mga anak. Pero mula sa salita ng Diyos, bibigyan tayo ng lakas para magbago, para magpatuloy na makilala ang Panginoon at para mapaglingkuran siya. Ito ang dapat nating pahalagaan sa buhay natin. Ang salita ng Diyos at ang panalangin. Mga ama, yan ang kailangan ninyo para patatagin ng buhay, ang pamilya at ang simbahang ito. Dito sa ating simbahan, yan ang dalawa na lagi po nating pinapahalagahan at iniingatan. Kapag kinaligtaan po natin ang dalawang bagay na yan, napakadelikado po ng isang simbahan. Sa loob ng tahanan, kapag kinaligtaan nyo po yan, napakadelikado po ng isang pamilya. At sabi at panalangin po para sa atin ni Paul. Sabi sa last verse, tanggapin nyo ang isa't isa, gaya ng pagtanggap sa inyo ni Christ, para mabigyan nyo ng papuri ang Diyos. Kaya sabi po doon sa ating pinag-aralan, magkakaisa para sa kapurihan niya. Amen po ba? Sige po, tayo pong lahat ay tumayo.